Magandang araw mula sa Diskurso on Air. Welcome sa Diskurso Totoo. Balitang derechahan, totoong usapan. Ako si Benj Ramos at ngayong linggo, sisilipin natin ang mga maiinit na kaganapan sa ating bayan. Ano nga ba mga balita ngayon? Pag-usapan natin. Diskaya Firms kumita ng 207 billion pesos sa government projects mula 2016 hanggang 2025. Martin Romualdez nag-resign bilang House Speaker. Sino kaya ang papalit? At Transport Group na Manibela nagbabala ng tigil pasada laban sa korupsyon. Para sa unang balita, ang firms ng Diskaya raw pumalo sa 27 billion ang nakulimbat mula sa flood control projects mula 2016 hanggang 2025. Ito ang lumabas sa Senate Blue Ribbon Committee, na hearing na pinamunuan ngayon ni Senator Ping Lacson matapos niyang palitan si Marcoleta. Kung hatiin natin yan, that's 23 billion kada taon or 63 million kada araw. Ito ay katumbas ng minimum daily wage lang naman para sa halos 91,000 na mga manggagawa. So imagine, nagpapakakuba tayo sa pagtatrabaho para sa araw-araw tapos ganito kalaking pera lang yung nabubulsa dahil sa korupsyon. Pero nang harapin ng hearing, syempre tumanggi ang mga Diskaya na sagutin yung mga tanong tungkol sa kontrata. Tahimik, samantalang napakalaking pera ang pinag-uusapan natin dito. Kung hindi nila kayang sagutin yung ganitong simpleng tanong sa Senado, edi mas lalong mahirap paniwalaan na malinis yung naging transaksyon sa likod ng 27 billion pesos, di ba? At seryoso, 23 million kada araw, di para tayo nagbabayad ng flood control projects na hindi na nga nagpipigil sa baha, kundi nagpapaapaw at nagpapabahalang sa bulsa ng iilan. Balita naman mula sa Kamara, si Martin Romualdez ay nagbitiw bilang Senate House Speaker. Ang pumalit sa kanya ay si Isabela Representative Bogie D. Sa plenary session nitong September 17, mismong si Romualdez ang nag-anunsyo ng kanyang resignation. So, ano nga bang dahilan? Konektado ito sa mga kontrobersya sa infrastructure projects na nagre-reflect din sa image ng Administrasyong Marcos na sinusuportahan niya. Kung matatandaan, ilang buwan ng usap-usapan ng posisyon ni Romualdez. Sobrang makalat din talaga mula sa paghawak ng national budget hanggang sa akusasyon ng korupsyon at sa mismong banggaan nila ni VP Sara Duterte. Interesting din yung timing. Biruin nyo, isang linggo lang matapos tanggalin sa Senado si Chis Escudero bilang Senate President, pinalitan naman siya ni Tito Soto. Sa madaling salita, magkakasunod ang shake-up ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Para sa ilan, resignation ito na may dignidad. Pero para sa iba, mukhang forced exit lang ito para hindi na lalong masira pa yung imahe ng Kamara. Pero ang malinaw rito, bago na ang liderato ng House at mas lalo pang umiinit ang politika. Usapang kalsada naman tayo, Transport Group na Manibela, magsasagawa ng 3-day tigil pasada laban sa korupsyon. Simula alas 6 ng umaga nitong September 17 sa Philcoa, Quezon City, nagtipon sila upang ipakita ang protesta laban sa katiwalian sa flood control projects at sa buwis na umano'y napupunta lamang sa bulsa ng iilan. Pinangunahan ng street protest ni Chair Malbar Buena. Tiniyak na, tama na, sobra na, labanan na ang korupsyon. Hindi lang Metro Manila ang apektado, sabay-sabay rin ang kilos protesta sa Baguio, Pangasinan, Bacolod, Legazpi, Ormoc, Samar at sa Davao. Tinatayang 100,000 sa 300,000 jeepney drivers ang sasali hanggang Biyernes, September 19. Ang layunin ng strike ay ilantad ang sistematikong korupsyon at ipakita ang hirap ng ordinaryong driver sa kabila ng buwis at kontribusyon nila sa National Treasury. Dagdag pa, magpo-provide sila ng libreng sakay para sa lahat ng dadalo sa rally sa Luneta sa September 21. Kasabay ng Manibela, magsasagawa rin ng strike ang Piston. Sa madaling sabi, lahat kumikilos, pati mga transport sector, para sa transparency at hustisya. At mas lalo pang umiigting ang issue ng korupsyon sa pamahalaan. At yan ang mga balitang baon ko para sa inyo. Grabe, lahat connected sa korupsyon, no? Salamat sa pagsama sa akin sa Diskurso Totoo.
balitang derechahan, totoong usapan. Huwag kakalimutang i-like itong video, mag-subscribe at i-click ang notification bell. I-follow nyo rin kami sa aming social media, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok at Diskurso on Air. Pwede nyo rin kaming bisitahin sa aming website, diskurso.ph. Ako ulit ang iyong host, Benj Ramos, ang maghahatid sa inyo ng mga maiinit na kaganapan sa ating bayan. Hanggang sa susunod nating pagkikita.